worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, you are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker. Magandang araw po sa ating lahat. At ngayong araw po na ito, sa ating mga bahay, patuloy nga po nating papurihan ng Diyos at ibigay ang nararapat na papuri at pagsamba sa Kanya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious thing that grace appeared, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. In a life of flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my word secures. He will my shield and portion me, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. In a life of flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my
sun forbear to shine, but God who clothed me here below will be forever mine, will be forever mine, will be forever mine. Sama-sama po tayong manalangin. Yes, Lord, Father God, we thank you for this day. We thank you for another opportunity to be grateful, to worship you and to praise you. Despite the challenges na nararanasan namin, I know, Panginoon, na you are still there. You keeps us and you love us, oh God, more than anything else. And thank you so much that we are now safe and sound kung nasan man kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa oportunidad na ito na papurihan ka at pasalamatan sa lahat ng biyayang binigay mo sa amin. Muli, Panginoon, ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po nating itaas ang Panginoon sa ating mga buhay ngayong umagang ito. Itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita, itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita. Hallelujah. Patuloy ka namin itataas, Panginoon. We worship you. Habang may hininga sa'yo ako ay sasunod. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Jesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng buod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng buod sa iyo ay luluhod.
spirit and in truth. Thank you, Lord. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Samahan niyo nga po ako na ipanalangin po ang ating mga kapatid na taga-amparo. Sige po, let us pray. Lord, Heavenly Father, we thank you once more for your blessings, Panginoon, sa mga kapatid namin, Panginoon, sa Amparo, Panginoon. Lord, i-bless mo po unang-una sa lahat ang kanilang mga pastor, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng kalakasan, bigyan niyo po sila ng wisdom and knowledge, Lord God, at ng puso pa, Panginoon, para magpatuloy. Lord, I pray also sa mga kabataan, Panginoon, sa Amparo. Lord, ikaw po ang magbigay ng apoy sa puso nila upang magpatuloy, Panginoon, sa ministry po nila. Ikaw po ang magbigay, Panginoon, ng biyaya, ng pusong handang sumunod at handang kilalanin ka pa, Panginoon. Lord, i-bless mo po ang lahat, ang ministry nila, ang mga iba't ibang gawain nila, Panginoon. Hipuin mo po ang puso ng bawat isa sa kanila, Panginoon, na dumalo po sa kung ano man po ang gawain na meron sila. Lord, ilayo mo po sila sa kapahamakan, ilayo mo po sila sa kahit na anumang karamdaman, Panginoon. At I pray po, Panginoon, I declare blessing and healing, Panginoon, sa mga kapatid namin sa Amparo na meron pong karamdaman. Lord, ikaw po ang magpagaling sa kanila. Naniniwala po kami na ikaw po, Panginoon, ang aming great healer, Lord God. Lord, salamat po. Patuloy mo pong i-bless ang gawain nila, ang mga pastor, ang mga workers ng church nila, Panginoon, ang mga kabataan, ang mga bata, ang mga magulang at lahat ng miyembro, Panginoon, sa simbahan ng Blessed in Christ Amparo, Panginoon. Lord, salamat po dahil ikaw po ang Diyos na buhay at ikaw po ang aming Diyos na karapat-dapat itaas ang pangalan at bigyan ng papuri at pasasalamat, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng iyong biyaya sa amin. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Genesis 1:27-31. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, "Magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halaman luntian ay binibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa, at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-6 na araw. Mapagpalang pagsamba po sa ating lahat, lalo na po sa mga pamilya na nagtipon sa kanilang mga tahanan ngayon at may family worship. At kaya ko po nabanggit yan dahil po itong buwan ng Hulyo, purihin po ang Diyos, panibagong buwan, ay patungkol po sa pagsama ng Diyos sa bawat pamilya. At ang ating pong pagbubulayan ngayon sa banal na salita ay ang pinakaunang pamilya dito sa mundo. Ang pamilya po ni Adan at ni Eva, ang una po nating magulang. Kaya samahan niyo po ako sa pagbubulay na matatagpuan po natin, of course, sa Genesis chapters 1-3. Una po natin makikita rito ay yung magandang plano ng Diyos sa bawat pamilya. Sabi po dun sa Genesis chapter 1 verse 27, "Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At ito ang dahilan kaya't iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila ay magiging isa." So ito po ang una nating mababasa patungkol po sa pamilya.
Una po, ang magandang plano ng Diyos dito sa pamilya ay nagsimula nung nilikha niya ang tao sa kanyang larawan o sa kanyang wangis. So, ibig po sabihin, we are created in God's image, ay meron po tayong kahawig ng Diyos. Bagamat hindi po naman lahat ng mga katangian ng Diyos ay nasa atin, halimbawa po yung Diyos ay all-knowing, alam niya ang lahat ng bagay, pero kahit hindi po tayo ganun, ngunit meron pong katalinuhan ng tao. Meron po siyang kakayahang mag-isip at dumikha din ng mga bagay-bagay. Kaya nga po yung cellphone, yung internet ngayon, pinag-isipan ng tao po ay talagang biyaya yan. At alam po natin na kaya siya nakakapag-isip, nakakagawa ng mga bagay-bagay ay dahil po sa nilikha siya sa larawan ng Diyos. Kaya po tayo ay mataas sa lahat ng nilikha. Hindi natin pwedeng sabihin ng galing tayo sa mababa, na galing lamang tayo sa unggoy. Hindi po ba? Kasi po tayo ay galing talaga sa Diyos. At kasama rin po sa pagkalikha sa larawan na ito na ibinigay sa atin ng Diyos ay yung pong kakayahang makipag-ugnayan sa Kanya. Yung sumasamba sa Diyos. Kaya po ngayong araw po na ito, tayo ay nagbibigay ng panahon para sambahin, parangalan, papurihan, at pasalamatan ng ating Diyos. Yan po ay bahagi ng kakayahan natin bilang kawangis ng Diyos to communicate with God. Kasama din po rito yung magandang pakikitungo natin sa kapwa. Yung pagiging mabait sa kapwa at sa mapagmahal ay bahagi din po ng katangian na binigay ng Diyos sa atin, yung social dimension po ng buhay ng tao. So ilan po ito sa mga bagay na ginawa ng Diyos sa atin upang ang pamilya ay maging maganda. Hindi po ba kung ang isang pamilya ay malapit sa Diyos, baka Diyos at ipinapahayag niya sa kanyang buhay, kaya siya nilikha ayon sa larawan ng Diyos ay para to reflect yung glory po ng Diyos sa kanyang buhay. At kung nakikita ito sa kanyang pamilya, ay magiging maganda po ang pamilya. At hindi po lang yon, sabi pa rin po dito na pinagpala ng Diyos yung kanyang unang nilikha, yung ating unang magulang na si Adan at si Eva. Doon po sa Genesis chapter 1 verses 27 to 28 ay ganito po ang nakasulat. At sila ay, ang ating pong mga unang magulang, ay pinagpala ng Diyos. Sabi po doon, sinabi niya, magpakarami kayo at punuin niyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamamahala nito. Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon, sa himpapawid at sa lahat ng hayop na nasa ibabaw ng lupa. So pinagpala ng Diyos ang tao sa kanyang pagbuo ng pamilya. Pagkatapos po ay siya pa ang mamamahala sa lahat ng nilikha ng Diyos. Pagkatapos po yung kanyang pangangailangan ay pinagkaloob na ng Diyos. Ayon po doon sa Genesis chapter 2 verses 16 to 17. Sinabi po ng Diyos sa tao, makakain mo ang 5 bungang kahoy sa halamanan. So lahat po ng uri ng bungang kahoy na nilikha ng Diyos ay provision para po sa kanyang pagkain sa araw-araw. Pero meron nga rin po pasabali, sabi po sa verse 17, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Kasama po sa pagkalikha ng Diyos sa atin, sa Kanya na binigay sa atin, dahil nilikha nga tayo sa Kanyang larawan, ay yung kakayahan nating pumili, the freedom to choose. Kasi po hindi naman tayo ginawa ng Diyos na robot po. Meron tayong kakayahang pumili kung ano yung gusto natin. At kasama po sa pagpili niya yun ay ang pagsubok o test na binigay ng Diyos na makakain niya ang lahat ng uri ng bunga ng punong kahoy, maliban doon lamang sa isa, yung bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama na puno, na punong kahoy. At ito lang naman po ang test sa kanila. Kaya po, sa buhay din ng isang pamilya sa ngayon, dahil tayo po ay
Ang gusto ng Diyos maganda ang ating pamumuhay, ngunit dumarating din yung mga pagsubok sa buhay po natin, the test of life. At nasa atin na lang kung patuloy nating pipiliin ng Diyos o susuwayin ng Diyos o mag-aalinlangan na tayo sa Diyos. Kasama po yan sa plano ng Diyos sa buhay natin. At nawa po ang bawat pamilya, ulitin po natin, ay maging malapit sa Diyos. Sapagkat wala nang mas magandang buhay, pamilya na makikita tayo dito sa mundo kung ang Diyos ay kasama natin at sumasama tayo sa Diyos. At ang Diyos ang siya magpapala at siya magbibigay ng ating pangangailangan. Sasamahan niya tayo, pagpapalain niya ang ating mga anak at dalangin natin na ang lahat ng mangyayari sa ating buhay magkalakip na gagawin ng Diyos sa ikabubuti ng bawat isa sa atin at ng ating pamilya. Pangalawa po, bagamat ganoon maganda ang plano ng Diyos sa bawat pamilya, ngunit mayroon pong kalaban na gustong sirain ang magandang plano ng Diyos sa bawat pamilya. Kaya po doon sa Genesis chapter 3, mababasa po natin dito na mayroon pong sabi ang ahas na pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Kaya po itong ahas na siyang naglalarawan kay Satanas, hindi natin alam kung pumasok si Satanas sa ahas o siya ay simbolo lamang. Ngunit sinasabi po dito na siya ay nagtatanong, lalo na po doon sa babae, kung talagang sinabi ng Diyos na bawal kumain ng bagay ng bungang kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. So dito po si Satanas ay nagbibigay ng pag-aalinlangan sa una nating mga magulang. Parang sinasabi niya, totoo ba na sinabi ng Diyos? So sa bawat isa po sa atin, nakabilang sa pamilya, yan po ang pamantayan natin sapagkat si Satanas gusto niya mag-alinlangan tayo sa kabutihan ng Diyos at sa plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sumagot ang babae. Sabi niya, maaari namin kainin ang anumang bunga sa halamanan. Ngunit sabi po ng Diyos, sabi niya, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin, ni hihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. So medyo nasobrahan yung sinabi ni Eva kasi hindi naman sinabing bawal hipuin. Pero sabi lang bawal kainin. Ganun pa man, ang sabi sa verse 6, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong kaya't pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain ito. Kaya ito po ang hindi maganda sa nangyari. Sumuway ang una nating magulang sa Diyos. Dahil nga po, andoon si Satanas para po sirain ang magandang plano na ito ng Diyos sa buhay ng tao. Pero bago po yun, bago dumating si Satanas, alam po natin na, bagamat hindi sinabi, pero naniniwala po ako na matagal sila doon sa hardin, sa paraiso, na kasama ang Diyos, walang kasalanan. Therefore, maganda po ang kanilang pamumuhay sa araw-araw. Wala nga sila pong kamatayan. Ngunit nung dumating si Satanas, sinabi niya, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang yan ng Diyos. Sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo at kayo ay magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. So ito po ang paraan ni Satanas, yung kanya pinapasinungalingan ang sinabi ng Diyos. At sinabi niya, hindi totoo na sinabi ng Diyos. Para sinasabi po niyang nagsisinungaling ang Diyos. Kuminsan po, ganun ang paraan ni Satanas pag minabasa tayo sa banal na kasulatan ng mga magagandang plano ng Diyos sa buhay natin at maging sa ating pamilya, sabihin niya, hindi totoo yan. Hindi yan talaga ang maganda. Tapos ang sabi niya, ang totoo nga, kayo ay magiging parang Diyos. Ito ang mas maganda, sabi niya. Ito ang nagsasuggest po siya ng mas magandang dapat gagawin. At hindi lamang po yun, si Satanas, dahil nga si Eva ay natukso sa kanyang sarili. No, po. Nakita niyang maganda at pinili niyang sumuway sa Diyos.
at binigyan pa niya yung kanyang asawa at sila nga po ay nagkasala. Sabihin natin, bakit kaya hindi pinigilan ng Diyos? Minsan ganun ang ating iniisip. Pero ang totoo, bago nga po ito nangyari, pinagsabihan na sila ng Diyos na wag po nilang kakainin. Kaya ang Diyos nga, hindi naman binigyan po tayo ng pagpili. Kaya sa pagpili, hindi na sakop yun ng Diyos para sa atin. Tayo na po ang may kagustuhan kung pipiliin natin o hindi. Pero bago pa nga nangyari yon, ay pinagsabihan na po sila ng Diyos. Ganon din nangyari po kay Cain. Kung naalala niya, pinatay niya si Abel. Pero bago nangyari yon, ay kinausap ng Diyos si Cain para po hindi magkagulo yung pamilya ni Adan at ni Eva. Sinabi po doon sa Genesis chapter 4, verses 6 to 7, sinabi ng Diyos kay Cain, anong kinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginagawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya kailangan mapaglabanan mo ito. So pinangaralan po ng Diyos si Cain. Ngunit si Cain, alam po natin na naging matigas din ang ulo. Hindi siya nakinig sa pangaral po ng Diyos. Kaya hindi rin po natin masisi ang Diyos. Dahil nga po doon nagkasala ang tao, maging po yung una nating ama at ina o magulang. At dito na nga po pumasok yung pagkakagulo sa pamilya. Ang nangyari po, nung tinanong sila ng Diyos, pagkatapos po ang pangyayari nun, dumating nga po yung Diyos para muli silang paalalahanan at siyempre may parusa nga yung kanilang ginawa. Ang sabi po ni Adan, kasi yung babae na binigay niyo po sa akin, kaya parang sinisisi pa niya ng Diyos tapos yung babae ang may kasalanan. Paminsan ganun po, pag pumasok ang kasalanan, nagkagulo sa pamilya, nagsisisihan na po. Sabi ng lalaki, kasi yung babae, baka narinig yun na Eva, sabihin niya na, ba't ako ang sinisisi mo? Sabi pa nga niya, kasi si Satanas natukso niya ako. Kaya po nagtuturuan na imbis para pong dapat lang hinihingi ng Diyos ay sila ay humingi ng tawad. Ganun po man papagmahal ang Diyos at sila ay dinamitan ng damit ng hayop na ang ibig sabihin po doon sa pag-aaral ay offer ang Diyos mismo para sa kapalit sa kanilang ginawang pagkakasala upang hindi po sila tuluyang mapahamak ng walang hanggan. Kaya meron pa rin pong biyaya ang Diyos na yun po yung ating pangatlong gustong talakayin na kaunti na bagamat po merong kalaban na gustong sirain ang ating pamilya at kuminsan tayo rin po ay may kahinaan at pumapasok ang kasalanan sa pamilya at nagkakaroon po ng kaguluhan. Ngunit sa biyaya po ng Diyos, gusto niyang muling maibalik ang magandang plano ng Diyos sa bawat pamilya. Sabi nga po nung awit, you came into my rescue. Ni-rescue tayo ng Diyos. Kaya po nung sa Genesis chapter 3, verse 15, nung po nagkasala na yung ating mga magulang at sila ay naparusahan, meron pong sinabi ang Diyos doon. Nasabi niya, kayo ng babae aking pag-aawayin, sinabihan niya si Satanas, binhi mo't binhi niya, lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ng babae ang dudurog sa iyong ulo kay Satanas at sa sakong niya ay sa sakong, doon po sa bandang paa, si Satanas ay tutuklaw. At sinasabi po ito ay isang kapahayagan ng Diyos, propesiya ng pagdating ng Mesiyas, ng ating Panginoong Jesus. Kaya dito pa lamang po sa Genesis ay meron na pong hint, meron na pong sinasabi na darating yung tagapagligtas ng bawat tao at ng bawat pamilya. Kaya nga po, nabasa nga natin si Adan at si Eva ay tinakipan po ng balat ng hayop na sinasabi nga po na naghandog ang Diyos. Na yung handog na yon ay tumatanaw pa sa pagdating ng tunay na handog para sa ikapapatawad ng ating kasalanan at muling mabuo ang magandang samahan ng pamilya. Kaya po nung tinawag ng Diyos si Abraham, sabi niya, pagpapalain kita at gagawin kitang malaking bansa. At sabi po ng Diyos, and through you, all the families of the earth will be blessed. Sa pamamagitan mo, ang lahat ng pamilya sa buong mundo ay mapagpapala. Sapagkat sa pamamagitan po ni Abraham
at ni Israel ay darating nga ang Mesiyas at tagapagligtas ng Panginoong Yesus na magiging blessing sa bawat tao at sa bawat pamilya. Kaya kahit po sa Old Testament ay talagang po ang Diyos nagre-rescue ng family. Naalala po niyo nung sinakop ni Joshua ang Kanaan, merong isang pamilya doon na nagtiwala sa Diyos sa pangunguna po ni Rahab na isang prostitute. Ngunit sila po ay naligtas. Naging kasama pa nga siya sa angkan ng Panginoong Jesus. At ganun din po sa Bagong Tipan, meron pong istorya yung sa Pilipos, yung isa pong bantay ng bilanggo na nakala niya ay nakatakas na sila Apostol Pablo at si Silas. Nung magpapakamatay siya, sinabi po ni Apostol Pablo na wag niyang gagawin yon. At ang jailor po, yung bantay ng bilanggo, ay nagtanong. Sabi niya, mga Ginoo, paano ako maliligtas? Ang sabi po ni Apostol Pablo, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at ikaw ay maliligtas at ang iyong buong sambahayan. Kaya po ang plano talaga ng Diyos na maligtas hindi lamang po yung isang tao sa pamilya kundi yung buong pamilya. At malaki po ang posibilidad na mangyayari yun sapagkat kung merong isa sa pamilya na maliligtas ay makakapagbigay siya ng magandang patutuo sa kanyang family at ang bawat isa ay maliligtas. Yan po ang magandang posibleng mangyari. Kaya po sa inyo na may nakatanggap ng kaligtasan sa pamilya, at na alam niyo yung ibang kasama niyo sa pamilya hindi pa sumampalataya sa Panginoong Yesus, ipanalangin po ninyo, magkaroon po kayo ng magandang patutuo sa pamilya at darating po ang panahon na sila din ay tatanggap sa Panginoong Yesus bilang Panginoon nila at maliligtas at ang buong sambahayan ay maliligtas. Kaya po, nawa po itong ating maging desire ng puso po natin sa pag-aaral po natin na kasama natin ang Diyos sa ating pamilya. Gaya po ni Joshua nang sinabi niya, choose today whom you will serve, but as for me and my house, we will serve the Lord. Pumili kayo ngayon kasi sabi nga natin, meron tayong pagpili. At sinabi po ni Joshua na, pero ako at aking buong sambahayan, pinipili namin na maglingkod sa Diyos. At ganoon din po ang ginawa ng buong Israel. Sila ay pumili na paglingkuran ng Diyos sa buong panahon ni Joshua. Kaya po, bago po tayo magtapos, nais ko lang pong basahin yun na sa Efeso, Kabanatang 4, 22 to 24, 31 to 32. Ang sabi po rito, iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masamang pagnanasa. Ang dapat niyong isuot ay ang bagong pagkakatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. So gusto po ng Diyos, alisin na natin yung dati nating pamumuhay, suot na natin ang bago na ayon sa kalarawan ng Diyos. So muli, gusto ng Diyos, ibalik niya yung dating larawan na ipinagkaloob niya sa atin upang ang buong sambahayan ay magsama-sama ng maayos. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. Sabi rito, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at manakit ng damdamin sa kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at mawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Yan po yung katangian ng Diyos, mapagpatawad, mapagmahal, na dapat din nating ipamuhay. Isa pong maganda yan sa pamilya yung nagpapatawad tayo sa bawat isa at willing po tayo magpakumbaba at magsabing sorry kung meron po tayo nagawang pagkakamali at higit sa lahat, magmamahalan po tayo. So, pagpalain po kayo ng Diyos sa bawat ngayong buong buhay niyo sa pagsasama niyo bilang mag-asawa, kasama ng inyong mga anak, kasabi nga ay magsasama habang nabubuhay. At ngayon po naman ay pupunta tayo sa banal na hapunan. Alalahanin natin yung ginawa ng Panginoong Yesus na pagliligtas nga, pag-rescue niya sa atin. Nais ko lang po sabihin bago tayo manalangin sa banal na hapunan na yung kamatayan ng Panginoong Yesus ay prophetic. Gaya po ng binasa natin kanina na sa simula pa lang sinabi na ipapanganak ang tatalo kay Satanas at siya magliligtas sa atin. Tapos yan po rin ay hindi lamang prophetic yung pagliligtas ng Panginoong. Ito rin, ang Panginoong Yesus, ito rin po ay historical.
Kasi talagang nangyari sa kasaysayan ng tao. Pagkatapos ay experiential din dahil nararanasan natin sa ating buhay. Nararanasan natin pagbabago sa buhay natin, maging po sa mga tahanan. At nawa po ay magpatuloy ito sa ating buhay. At pagkatapos po rin ay futuristic. Meron pang tinatanaw tayo na siyang alalahanin natin sa banal na hapunan. Kaya po ihanda po natin yung ating bahagi sa banal na hapunan at sa ilang sandali po tayo mag-aalala na. Bago po yun, manalangin na po tayo sa mga sandaling ito. Let us pray. Ihanda po natin ang ating bahagi sa tinapay at saro ng Panginoon at tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, salamat po sa inyong napakagandang plano para po sa amin at maging po sa aming mga pamilya na kinabibilangan. Salamat po na nilikha niyo kami ayon sa inyong wangis, sa inyong larawan. Sa magagayon, nais niyo pong mailarawan namin kayo sa pamumuhay namin sa araw-araw at maging po sa aming pamilya. Ngunit Panginoon, patawarin niyo po kami sapagkat kami naging mahina, nagkasala kami, maging ang aming mga unang magulang. Ngunit salamat po na hindi pa kayo tapos sa aming mga buhay. You came to our rescue. Niligtas niyo po kami pagkatapos nga po ng pagkakasala ng aming mga magulang ay inihula niyo na, inihayag niyo na darating ang tagapagligtas na dudurog sa ulo ng kalaban o ni Satanas. Kaya salamat po sa inyong pagtatagumpay. At salamat po na ang hulang ito ay naging tunay sapagkat natala sa kasaysayan ng mundo na dumating ang aming Panginoong Hesus na matay doon sa krus upang kami ay iligtas. Kaya po, O Diyos, sa pagkuha namin ng aming bagay sa tinapay, ito po ang aming pinapahayag na kami ay may kaligtasan sa aming Panginoong Hesus. Mga minamahal, tanggapin natin ang tinapay na ating inihanda o kung wala man ay manahimik po tayo at papurihan natin ang Diyos na nagpadala ng kanyang bugtong na anak, Panginoong Hesus, upang tayo bigyan ng kapatawaran at kaligtasan at buhay na walang hanggan. Tanggapin po natin ang ating bahagi sa tinapay. At gayon din naman pagkatapos maghapunan, kinuha ng Panginoong Hesus ang saro at sinabi, ang sarong ito ang nagpapatibay ng bagong tipan sa pamagitan ng dugong ito na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo na nilalarawan o sinisimbolo ng pag-inom natin sa saro ay pinapahayag natin hindi lamang ang kanyang kamatayan ngunit ang kanyang katagumpayan sa kamatayan. Siya ay muling nabuhay na muli. At hindi po lamang yun, pinangako niyang siya ay muling babalik para kunin ang bawat isa sa atin na sumampalataya sa Kanya. Kaya purihin po kayo, O Diyos, sa mga sandaling ito na pagamat nasira ang larawan na pinagkaloob niyo sa amin, ngunit ito ay inyong ibinalik sa pamagitan ng aming Panginoong Hesus. At sa pagkuha po namin ng aming bahagi sa saro ay tumatanaw pa kami sa pagtatagumpay para ninyo sa kamatayan at sa aming pagsama sa inyo sa walang hanggan. Kaya tunay po sa inyo wala kaming pagkatalo. Sa inyo ay meron kaming pagtatagumpay. Ano man ang pagdaanan namin sa buhay na ito. Mga minamahal ko itong ating pinapahayag na meron tayong pag-asa sa Panginoong Hesus. Kunin natin ang ating bahagi sa saro ng Panginoon o sa Diyos na atin pong inihanda ngayon. O manahimik tayo at papurihan natin siya sapagkat siya ang victorious Savior, ang tagapagligtas na nagtagumpay para sa atin. Kunin po natin ang ating bahagi. At ngayon, ang patuloy na pagpapala ng Panginoong Diyos sa ating lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Worship you, Lord. And we give you back all the glory and honor, Lord. In Jesus' name. Falling
Lord, all I am is yours. My whole life I place in your hands. God of mercy, humbled I bow down in your presence at your throne. And I called, you answered, and you came to my rescue, and I just wanna be where you are. My whole life I place in your hands. God of mercy, humbled I bow down in your presence at your throne. Let's sing. Hallelujah, Lord. And I called, you answered, and you came to my rescue, and I wanna be where you are. Hallelujah. And I called, you answered, and you came to my rescue, and I just wanna be where you are. We continue to worship you and give you praise. With all I am, with all we are, Heavenly Father, we give you praise. Hallelujah. Let's lift the Lord God. Be lifted high in our world. Be lifted high in your love. Be lifted high in our life. Be lifted high in the world. Be lifted high in your love. Be lifted high. And I called, you answered, and you came to my rescue, and I just wanna be where you are. Ikalawang Timoteo, chapter 1, verse 3. Tuwing inaalala kita sa aking panalangin araw at gabi, nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran ng may malinis na budhi gaya ng ginawa ng aking mga ninuno. Verse 5. Hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. Chapter 3, verses 15 to 17. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos.
at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Sige po, samahan po ninyo ako sa pananalangin. Muli o Diyos, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Salamat Ama sa iyong kahabagan. Salamat din po o Diyos sa mga salita mo na nagbibigay hamon sa bawat isa amin. Ngayong umaga, Panginoon, igawad mo Ama ang iyong habag. Sa iyong mga anak, igawad mo ang iyong biyaya, ang iyong katapatan, ang iyong banal na presensya, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Ngayong umaga, O Diyos, patuloy kaming lumalapit sa iyo at patuloy namin tinataas sa iyo ang aming pamilya na patuloy na ipinagkatiwala mo sa bawat tahanan. Salamat po, O Diyos, sa iyong patuloy na pangangasiwa at pangunguna sa bawat pamilya po namin. Alam namin na kung ikaw ang siyang naghahari sa bawat tahanan, naniniwala po kami, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan ni iiwanan. Gayun din, O Diyos, sa aming iglesia, patuloy din namin tinataas sa iyo. Alam namin din, O Diyos, na ikaw yung Diyos na gumagabay sa aming iglesia. Ikaw ang nagkakaloob ng mga pangailangan, hindi lamang, O Diyos, sa material na bagay, hindi lamang, O Diyos, sa financial na pangailangan, at maging, O Diyos, sa spiritual na pangailangan. Ikaw yung Panginoon na siyang Diyos na patuloy na gumagawa sa aming iglesia. Maraming salamat, Lord God, sa iyong kadakilaan. Gayun din, O Diyos, sa aming bansa, patuloy din po namin tinataas sa iyo na ikaw ang siyang manguna sa aming presidente. Gayun din, O Diyos, sa aming vice-presidente, na patuloy mo silang bigyan, Lord, ng karunungan at kalaman na mula sa iyo sa pamamahala dito po sa aming bansa. Gayun din po, Diyos, sa lahat ng mga may katungkulan, hinihiling din namin, O Diyos, na nawa sa kanilang panunungkulan ay maging tapat po sila sa paglilingkod, O Diyos, sa iyo. At gayon din, O Diyos, sa mamamayan Pilipino, tinataas din po namin na ikaw ang siyang manguna at patuloy mo silang abutin at katagpuin, Panginoon, ng kanilang mga buhay. Na sila man ay magsisi, Panginoon, sa kanilang mga kasalanan, kilalanin kami nila bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Kaya, O Diyos, patuloy kang maghari sa bansa at kasama na rin po dito, Panginoon, yung patuloy na pagpapala at pag-angat ng ekonomiya sa bansang Pilipinas. Panginoon, padaluin mo nga po ang blessing, Ama, na mula sa iyo. Kaya sa umagang ito, nagpapasalamat po kami sa maraming bagay, O Diyos, na ginagawa mo sa pamilya, sa iglesia, sa aming bansa, O Diyos. Maraming po salamat. At ngayon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng aming Panginoong Jesucristo, at ang pakikipisa ng Espiritu Santo ay suminyong lahat ngayon at magpakailanman. Siya nawa, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. I come before you today. There's just one thing that I wanna say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me. For all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. We sing thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name.
I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Sing thank you, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank